So, puri ng Panginoon, isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid sa JCLG at sa iba't ibang mga churches. This is Pastor June Cortez. Ito po ang ating Friday JCLG online Bible study at tayo po ay mag-i-start na ng ating pag-aaral ng salitang Panginoon. Purihin ng Panginoon. Ang ating topic sa gabi ito, napakahalaga rin ito. Nandun pa po tayo sa subject na spiritual warfare, no? And under the subject spiritual warfare, ito po ang title ng ating pag-aaral ngayong gabi, 10 signs you are under demonic attack, no? 10 palatandaan na ikaw ay napapasailalim ng atake ng mga demonyo, no? 10 signs you are under demonic attack. Okay. Magandang pag-aralan po ito. Kasi maraming mga Kristiyano, kahit matatagal ng Kristiyano, hindi alam to, no? Hindi sila aware. Kaya hindi nila napag-iingatan ang kanilang sarili. So, ang layo niya ating pag-aaral nito para mapag-ingatan po natin ating sarili at hindi tayo ma-deceive, madaya ng kaaway, no? Hindi tayo mandupay-pay, hindi tayo manlumo sa labanan, kundi lagi tayong aware na lahat na nangyayari sa ating buhay ay bahagi ng spiritual warfare. There are 10 signs or even more than 10, ano po. Pero hanggang 10 lang yung ating pag-aaralan ngayong gabi. Hindi ko balak gawin series ito, pero magandang gawin series. Pero hindi na, para tayo makapagtalakay pa ng maraming iba pang topic about spiritual warfare, ano po. So, bakit natin pinag-aaralan patuloy habang tayo nag-aaral na spiritual warfare upang maintindihan natin kung ano kung ano yung labanan at kung anong dapat natin gawin sa labanan, ano. Maging aware tayo. Minsan, nasa labanan na tayo, hindi pa tayo aware. So, may mga Kristiyano, hindi dapat matalo sa pakikipagbaka, pero nakaka-experience sila ng defeat and failure kasi nga hindi nila napag-aralang lubos ang patungkol sa spiritual na pakikipagbaka o spiritual warfare, ano po. Ako po gusto ko mag-topic na iba-ibang topic, ano, pero ito dito nilagay ng Panginoon samantala sa paksa natin spiritual warfare na ating po pinag-aaralan na napakatagal na, ano, ilang buwan na. Talagang malawak po ito. At atin pong dinidiscuss na malinaw ito dito sa live stream. Kasi nga po, hindi lahat ng Kristiyano naintindihan ito. Meron nga mga churches hindi naniniwala na hanggang ngayon may spiritual warfare. At meron akong kaibigang pastor, matanda ng pastor, no? Ang kanyang doktrina, hindi siya naniniwala may spiritual warfare. Kasi katwiran niya, defeated na raw si Satan 2,000 years ago. Totoo naman yun. Even sa Colossians chapter 2 verse 15, sinabi doon na tinalo ni Jesus si Satanas sa isang legal na labanan at sinamsaman niya ng sandata at iniwan niya na lupaypay at sa hayag na kahihiyan. Totally defeated si Satan, ating kalaban, ano. Jesus defeated him 2,000 years ago when Jesus rose from the dead. Okay. Pero kaya dahil doon ang paniwala ng friend ko ay wala na spiritual warfare. At yung huling pagkikita namin, sabi ko wala na bang spiritual warfare? How about Mark chapter 16 verse 17? Sabi ni Jesus doon, in my name, you will cast out demons. Yan ba ay applicable sa panahon natin ngayon? Of course. So, kung may demons, ibig sabihin, may spiritual warfare kung may demons pa. So, kahit talunan na sa Satanas at ng mga demonyo, para sila, dahil hindi pa po dumarating yung panahon ng yung Great White Throne Judgment, doon sila huhusgahan ng Diyos habang hindi pa dumarating yung para silang mga tulisan, na nakatakas o nakakalaya pa paikot-ikot dyan, pumipinsala, pumapatay. Pero dumarating ang panahon na mahihinto na lahat yan at alam niyo yung Satanas na maikli na ang kanyang panahon. He will be bound for 1,000 years sa second coming ni Jesus at magkakaroon ng millennial
kingdom ang Panginoong Jesus for 1,000 years na kasama tayo na bababa dito sa lupa sapagkat 7 years ago, sa time na yon, tayo po ay na-rapture na. Then at the end of 7 years, tribulation sa mundo, bababa si Jesus, kasama tayo to establish sa Israel ang headquarter, no? To establish His visible earthly kingdom for 1,000 years, no? Then after 1,000 years, si Satanas makakawalan uli at ang kanyang hukbo at manggugulo na naman sa planet Earth, magkakaroon na naman ng nagbabadya na naman digmaan, pero bababa ang apoy. Fire from heaven will come down and this earth will be consumed. Ganun din ang mga kalaban ng Diyos. Kalaban natin will be consumed sa pamagitan na maususunog sa pamagitan ng apoy ng Panginoon. At diyan mababago ang ating mundo, magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. Ako po, yan ang mangyayari po. Prophecy yan sa Book of Revelation. At kung yung prophecy ng pagdating ni Jesus ay nagkatotoo, how much more, no? Yung iba pang prophecy na mangyayari pa lang. So, 100% magaganap po yan. So, samantalang tayo nasa buhay nito at may mga kalaban pa rin, no? Tandaan nyo, hindi tao ang kalaban natin. Kung may mga tao man na ginagamit ni Satanas, hindi sila ang kalaban natin, kundi si Satanas, no? Na gumagamit sa kanila. Kaya sabi nga po sa Ephesians 6:12, for our wrestle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Okay, yan ang kalaban natin. Different kinds of demons or even fallen angels. Principalities, powers, rulers of the darkness of this world, and wicked spirit in high places. Apat na mga klaseng hukbo ni Satanas, ano? So, sabi nga sa 1 John chapter 5 verse 8, ay be of sober spirit, maghanda tayo, be on guard, ano? Maging gising tayo, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. Ang ating kalaban Satanas ay gumagala, umuungal tulad sa isang leon, ginagaya na ang leon. No? Ang tunay na leon, the lion of the tribe of Judah is the Lord Jesus Christ. Meaning, siya ay manggagaya, impersonator, at kaya nga ang tawag, darating si Antichrist, yung dabarkads ni Satanas. At ma-reveal siya sa after the rapture, ano? Pagdating ng tribulation, 7 years tribulation dito sa mundo, aapir niya si Antichrist. Okay. Now, pati ang World War, ano, hindi man mangyayari ang magra-rapture muna. Kaya wag niyo na ibalita. Eto na, ang World War II, hindi po, malayo pa yan. Masyado kayo exaggerated. Iba naman mga vloggers, ma-viral lang, nananakot na, ano. So, ingat kayo sa mga news, ano, lalo sa YouTube, maraming fake news. Okay, so let's pray muna mga kapatid bago tayo magpatuloy. Heavenly Father, maraming po salamat. Anoint each every one of us with the fresh anointing of wisdom and revelation para maintindihan po namin ang malalim na bagay na nagmumula sa iyo. Thank you, Father God, and thanks for the Holy Spirit na sinugo mo, our teacher, comforter, our standby, our strength, and the third person of the Godhead. Thank you, Holy Spirit, our Lord God. And Lord, we declare victory sa gabi ito, healing sa mga may sakit at karamdaman. Sinabi mo, you send your word and heal them. Lahat ng mga may sakit at karamdaman, be healed in the name of the Lord Jesus Christ. At sa gabi ito, diadalangin po namin na magliwanag yung salita sa bawat isa sa amin. In the name of the Lord Jesus Christ, be all the glory. Amen. Okay, tuloy po tayo. So, ito yung pag-aaralan natin, maybe there are more than 10 pa, ano? Pero hanggang dito lang tayo. There are 10 signs you are under demonic attack. So, the question is, what are the 10 signs that you are under a demonic attack? No? So, number 1, bilisan na po natin para matapos natin ito 10. No? Number 1 na palatandaan that you are under demonic attack. When you are persecuted or
ito yun, number 1, accusation and persecution. Pag kayo inaakusahan ng mga bagay-bagay o salita na hindi totoo, kapag kayo sinisiraan, kapag kayo inuusig, naku, naranasan ko po yan. Naranasan ko yan, kaya alam na alam ko po yan. At listen mga kapatid, ang mga tunay na disciples of the Lord Jesus Christ dadanas dito sa pagsubok na ito. Yung mga false accusation at persecution. Sabi ni Jesus, John chapter 15 verse 20, remember the word that I said to you. Sabi niya sa kanyang mga disciples, a slave is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you as well. If they followed my word, they will follow yours also. At ito ang sabi ng Panginoon. At pakatandaan nyo, tandaan nyo ang aking mga sinabi sa inyo. Ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang master, sa kanyang Panginoon. So, ibig sabihin, tayo ang alipin ng pag-ibig ng Panginoong Yesus at siya ang ating Panginoon, ang ating master. So, hindi tayo hihigit pa sa kanya. Siya ang dakila. At kung ano ang master natin sinusundan, mangyayari din sa atin. If they persecuted me, kung ako'y inusig nila, siniraan, inusig, inatake, they will persecute you as well. Ganon din kayong mga tunay na alagad ko ay pag-uusigin din. Kung sila ay nagsisunod sa aking salita, susunod din sila sa inyong mga sinasabi. Ganon yun. So, ang kalaban ng Diyos ay hindi sumusunod sa Panginoon. Kapag kayo ay inaatake, ang dahilan sapagkat sila ay kalaban ng Panginoon. Pag tayo ay inaatake, yung umaatake sa atin, inaatake tayo, wala namang dahilan, sinisiraan tayo, inaakusahan tayo na walang dahilan, o mga salita na puro kasinungalingan, inuusig tayo, tandaan nyo, yung mga taong yon hindi silang kalaban natin. Just forgive them and forget them. Just ignore them. Bakit? Ginagamit lang sila ni Satanas. Nakakaawa pa nga yung mga taong yun Nako, sa YouTube kung akusahan yung mga great men and women of God na lumalakad sa Espiritu, lumalakad sa panampalataya, kung akusahan sa YouTube yung mga nag-aakusa, walang kamalay-malay, ginagamit sila ni Satanas. They are being accuser of the brethren. Sino ba yung sinasabi sa Bible na accuser of the brethren? Sa Book of Revelation, sinabi na si Satanas ang accuser of the brethren. Kaya huwag kayong magpapagamit bilang accuser. Kung kayo ay nagiging accuser, tandaan nyo, ginagamit din kayo ni Satanas. Maging aware tayo. Huwag tayong basta pabigla-bigla na aakusahan natin ang kung sino man tao. Kailangan merong ebidensya. Maging sa mga doktrina, mag-iingat tayo na yung mga nangangaral, aakusahan natin, kay Satanas yan. Ganyan ginagawa ng mga cessationists ngayon, kahit sa YouTube. Ang mga continuationist believers, like the Pentecostal, charismatic, tayo, are always under the attack ng mga false accusation, being persecuted sa YouTube. Yung mga nag-mature spiritually, mga mangaral, hindi sila pinapansin hindi sila pinapatulan. Kasi alam natin, they are being used by the devil to accuse God's people. Yun naman sinabi sa Book of Revelation. The accuser of the brethren is si Satan. So, bakit kayo gagaya? Nandiyan sa Revelation chapter 12 verse 10, ang tawag kay Satan ay accuser of the brethren. Kaya kung kayo taga-usig ng mga disciples of Jesus, taga-akusa, at binabanatan nyo sa YouTube, binabanatan ko saan. Mag-ingat po kayo dahil ang binabanatan nyo at sinisira nyo ay hindi lang mga disciples, kundi ang Panginoong Hesukristo. So, dalawa ang under attack. Yung inaakusahan ng mga taong ginagamit ni Satanas, accusing the brethren or God's people, at hindi nila alam, sila mismo
ay under attack din dahil ginaganap nila kung ano yung karakter ni Satanas sa Book of Revelation chapter 12 verse 10 na si Satan ang kanyang nature at kanyang attitude is to accuse God's people ng mga kasinungalingan at ang mga bagay na hindi totoo. He is the accuser of the brethren. Yun ang title niya. So, hindi alam ng mga tao na nag-aakusa na sila man ginagamit din ni Satanas at sila man ay under attack din. Okay? So, dalawa ang inaatake. Ang mga Kristiyano inaakusahan, pinapersecute, at yung mga nagpe-persecute. Nagpe-persecute, hindi nila alam ginagamit sila ng dyablo. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 11, "Blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me." Naintindihan nyo? Mapalad tayo, mga tao, mga disciples of Jesus, kapag tayo iniinsulto at inuusig at tayo pinaparatangan ng mga kasinungalingan at lahat ng mga masasamang salita laban sa atin. Ginagawa nila yan dahil sa Panginoong Hesus. Actually, ang tinitira ni Satanas through them, ginagamit sa instrumento, is the Lord Jesus Christ. Lumalabas lang, akala natin tayo, pero si Jesus. Why? Because we are the body of Christ. Okay? Mas madaling patamaan ang katawan kaysa ulo. Easy target ang katawan, malaki ang katawan kaysa ulo. Ang ulo, invisible. Hindi nila pwedeng atakihin si Jesus na nasa langit. Okay, sabi sa Colossians 1:18, "We, the body of Christ, is the church of the Lord, and Jesus is the head of the body." Okay, as long na connected tayo kay Jesus, we are still the body of Christ. And at habang tayo ay body of Christ, we will be under the attack of the devil because he hate us. Why? Because he hate God. He hate Jesus. Okay? Okay, sabi sa Romans chapter 8 verse 31, "What then shall we say to these things? If God is for us, who is against us?" Kakampi natin ang Diyos. Kaya, anong sasabihin natin? Kung ang Diyos ay sumasa atin, sinong magiging laban sa atin? O ibig sabihin, sino magtatagumpay laban sa atin? If God is for us, at kakampi natin ang Panginoon. Psalm 27 verse 1, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear?" The Lord is my defense. The Lord is the defense of my life. Whom shall I dread? Sino ang katatakutan ko? Ang Panginoon, ang aking depensa. Ang Panginoon, ang aking liwanag at kaligtasan. Yan, ang sabi ng Panginoon. So, number 1 is accusation and persecution. Tandaan po niyan. Number 2, pag nakakaranas kayo ng temptation, at lalo na yung lust of the flesh, nako, you are under attack by demons or by the devil. Yung lust of the flesh. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 15 hanggang 16, i-define muna natin, ano ba yung mga lust of the flesh? Dito muna tayo sa Galatians chapter 5 verse 19 hanggang 21. "Now the works of the deeds of the flesh are evident." Ito yung mga works of the flesh, which are sexual immorality, impurity, indecent behavior, idolatry, witchcraft, hostilities, strife, jealousy, envy, outbursts of anger, Ating isa-isahin niya, i-expound natin sa Tagalog. Ulitin natin. "Now the deeds or the works of the flesh are evident." Ito ang evidence sa sexual immorality. Whether it is adultery or fornication, pag may asawa, at nakiapid ka, adultery ang kasalanan. Pag single, binata, nakiapid, fornication, immorality, ang lahat ng yan, works of the flesh, impurity, mga karumihan, indecent behavior, and verse 20, idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan, works of the flesh yan, witchcraft, pangkukulam, hostilities, strife, pakikipag-away, pakikipagsiraan,
division, paninirang puri, no? Pakikipag-away, jealousy, yung paninibugo at pagkainggit, no? Works of the flesh yan. Outbursts of anger, yung mabilis kang magalit, no? Hindi mo makontrol yung galit mo. Naku, may problema ka sa flesh. You cannot control your flesh. Your flesh is under the attack of the enemy. Okay. Selfish ambition, makasariling ambisyon, laging umuwi yan sa rebellion, no? Pag nagkaroon ng selfish ambition sa puso, kahit pa ikaw ay disciple of the Lord Jesus Christ, pumasok sa puso mo ang spirit of selfish ambition, ako, mapupuno ng pride, mag-aambisyon ka at gagayahin mo yung ginawa ni Satanas. Mag-establish ka sa sarili mo kingdom. Gusto mo, ikaw masusunod. Okay, that's from the devil and that is pride. Dissensions, factions, yung pagkakabahabahagi. Alam niyo ba isa sa Revelation, pangalang devil, title ni Satanas na devil. Devil means division. Okay. Division sa church, division sa militar, division sa government, division sa tahanan, division sa dabarkads. Okay. Envy, drunkenness, paglalasing, pagdadrugs, ganun din yan. Carousing, walang talos na pagsasaya, worldly walang talos na pagsasaya, lasingan, worldly na happenings, iwasin yan. And these things like this, in which I forewarn you, just as I have forewarned you. A second time na pala nag-warning si Paul sa church, sa Galatia, sa mga mananampalataya, wina-warningan. Nasabi niya that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Sino wina-warningan dyan? Unbelievers o believers? Believers. Church sa Galatia. Bakit wina-warningan? Baka raw hindi sila makapasok sa kaharian ng Diyos kung sila'y mamumuhay in the flesh. So, yan ba ay kontra sa doctrine na once saved, always saved? Absolutely. Kontra. Kaya, hindi tama yung OSAS, yung once saved, always saved. No? Ipinag-iingat na nga tayo. So, sabi sa 1 John chapter 2, verse 15 hanggang 16, do not love the world, nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the boastful pride of life, is not from the Father, but is from the world. So, nakita nyo, lust of the flesh, lust of the eyes, malaswang paningin, at malaswang pamumuhay, at buhay na puno ng pride. That's not from God. That's from the devil. No? In fact, that's the nature of the devil. Okay, temptation, lust of the flesh, pag may ganyang kakaranasan, you are under the attack of those demonic spirit. Number 3, depression. No? Pag kayo ay nadidepress, lahat naman tayo nadidepress, pero may depression na sobra talaga eh. Na hindi ka na makakilos, hindi ka na makapagtrabaho, hindi ka na makagawa, ayaw mo na lumabas ng bahay, gusto mo nakakulong na, sobrang depressed ka. At usually nangyayari yan kapag ka nawala yung mahal mo sa buhay, iniwan ka ng love life mo, nawala yung love life mo, iniwan ka ng boyfriend mo, girlfriend mo, o namatayan ka, namatay nanay mo, namatay asawa mo, namatay yung best friend mo, na dumarating depression. Normal na dumarating sa tao, pero huwag kayong padadala. Sadya nakakalungkot. Kasi pagka hinayaan nyo na kayo ay nadidepress, no? At hinayaan nyo na pabayaan yung sarili nyo, hindi na kayo makakain, no? Hindi na kayo makakatulog, hindi na kayo makagawa ng mga activities nyo. No? So what is depression? Depression is a mood disorder that causes a persistent feeling of sadness and loss of interest. No? Also called, meron din tinatawag na depression disorder or yung clinical depression na dapat talaga ipinagagamot na sa professional, sa psychologist, psychiatrist. It affects how you feel, think, behave, and can lead to a variety of emotional and physical problems.
You may have trouble being normal day-to-day activities. No? May problema ka sa pagtatrabaho araw-araw, hindi na normal ang buhay mo. No, lagi kang sobrang malungkutin, nade-depress ka, parang feeling mo mamamatay ka na, parang wala ka nang kasama sa mundo, ano? And sometimes you may feel as if life isn't worth living. Parang pag na-extreme yan lumala, gusto mo nang matay. Bakit may mga nagsuicide? Sobrang depression. So, anong dapat makaiwas sa depression? No? And depression is a demonic attack. Ayaw ni Satanas na magiging masaya ka. Ayaw ni Satanas magiging successful ka. Ayaw ni Satanas na magiging victorious ka. Gusto niya malungkot ang buhay mo. Gusto niya na magpakamatay ka na lang. That's from the devil. Okay? Kasi ang nagpakamatay, hindi sure kung saan siya pupunta. I don't want to judge those na nag-suicide, pero hindi natin sure kung nasa sila, kung nasa heaven or nasa hell. Okay? So, sabi ni Jesus, Matthew 11:28, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest." No? Halika kayo mga napapagod, nabibigatan lubha, kayo mga nagdi-depress, mag-separate kayo sa akin at kay akin papagpapahingahin. No? Sabi sa Psalms 147 verse 3, "God heals the brokenhearted and binds up their wounds." Pinagagaling ng Panginoon ni Jesus ang mga broken-hearted, yung mga nagdi-depress, at pinapagaling ang kanilang mga wounds, especially that emotional wounds, yung depression. Okay, may papayin natin kapag you are under attack by by those demonic spirit, under attack at depression ang atake sa inyo. All you have to do is to first, unahin niyo ang Diyos. Enter into the presence of God at sabihin niyo sa Panginoon, ihingan niyo sa Panginoon ang saloobin niyo. Then read, immerse yourself in the Word of God. No? Ngayon, huwag ka magkukulong sa bahay. Mamasyal ka. Gawin mo yung magkape ka sa labas. Isama mo ako sa pagkakape. At pumunta ka sa mga friends mo na tama ang mga puso, no? At go, tingnan mo ang outside world, huwag kang magkukulong, lalo kang madidepress. Yes. Kumuha ka ng kausap. Maganda yun, may kausap ka, no? At huwag kang magpabaya na pumunta ka sa church, sa Christian community, no? At malaki may tutulong ng mga kapatiran sa mga nadidepress, sasamahan ka. Okay. So, number 3 is depression. Number 4 is fear, anxiety, and worries. Pinag-isa ko na lang po yan. Pwedeng isa-isahin yan, no? Pero pinagsama-sama ko na kasi kukulangin tayo sa oras. Ano ang fear? Fear is not from God. Fear is of the devil. No? Sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, "For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. You see? Fear is a demonic spirit. No? Kundi binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kapayapaan sa pag-iisip. So, fear is a spirit. No? Lahat naman tayo normal na once in a while, magmerong bad news o incident, nagkakaroon tayo biglang takot, pero kailangan mag-subside yan, mawala ka agad. No? Kasi kung hindi, at gagawin mong permanente ang fear sa puso at isip mo, mangyayari, no, pag tinatagal mo, that fear, that emotional fear, dati emotion lang, will invite those demonic spirits. Yes, mag-i-invite yan. Then, those spirit, demonic spirits, sasakay sa takot mo, sila yung tinatawag na spirit of fear or demonic spirit of fear na magiging malala ang iyong kalagayan. At kung ikaw ay may fear na, the demons can control your life. Yes, pag may fear ka. Ganyan nangyari kay Job eh.
Di ba, lagi siya sabi ng ibang Kristiyan, nakakatakot namang magpakabanal, maging tapat sa Panginoon. Baka ako'y magaya kay Job. Ano? No, ang tinutino, Job was a righteous man, pero ganun ang nangyari, ginawa ng Panginoon kay Job. Hinayaang atakin ni Satanas, no? Hindi sa pinabayaan ng Diyos. At nawala yung heads of protection sa kanya dahil na rin sa kanya. Why? Job was a righteous man, ano? Hindi siya maglalasing, hindi siya babaero, hindi siya gumagawa kasalanan. But the problem with Job is faith. Nagkaroon siya ng fear, no? Instead of faith, hinayaan niya ang fear na nandoon sa kanyang puso at pag-iisip. Pag binasa natin Job chapter 3 verse 25 and 26, doon nare-reveal kung bakit si Job ay na-under the attack of the devil, nawala ang protection niya, at namatay ang mga anak niya, mga hayupan niya, nagkagalis-galis, nagkabukol-bukol siya. Then later on, bumalik siya sa Panginoon, nagsisi siya, then ni-restore siya ng Panginoon. And again, lahat na ninakaw sa kanya ni Satanas, ibinalik sa kanya. Pero ang naging main problem ni Job ay yung fear. Sa takot niya, no, makikita natin na baka yung mga anak daw gumagawa kaloko, paluin ng Diyos. Kaya everyday nag-o-offer siya ng animal sacrifice for the sake of his children. No, baka kung ano mangyari. Motivated ng fear yung animal sacrifice niya, hindi na offering by faith, kundi is already motivated by his fear. Bakit? Kasi sabi sa Job chapter 3 verse 25-26, araw at gabi hindi daw siya mapalagay. Araw at gabi. At kung ano yung iniisip niya, no, gabi-gabi, araw-araw, at kung ano yung kinatatakutan niya na mangyari, ay siya pang nangyari sa kanya. So kung ano yung kinatatakutan natin, yun ang mangyayari. Bakit? Kasi ang fear ay spirit at merong power na originally there is no fear in the world. Nagkaroon ng fear because of the sin of our first parents, Adam. Sa chapter 3 in Genesis, doon lumabas yung unang salita ni Adam. Sabi ng Diyos, saan kayo? Nagtago ako kasi naramdaman ko dumarating ka. And I was afraid. Yun, pumasok na yung fear because of sin. So fear is of the devil. That's not from God. Actually, there's no fear sa mundo. Only faith. Walang fear si Adam, only faith. Pero nung nagkasal si Adam, yung faith ni Adam nabaligtad, naging fear. What is faith? Ang faith ay nananampalataya ka na may mabuting bagay na mangyayari. Yes, that is faith. May pagpapala, may mabuting gagawin ng Diyos. Ano ang fear? Naniniwala ka na may masamang mangyayari. That is fear. And both, pareho sila. May power na papangyarihin kung ano yung iniisip mo. Kaya kung iniisip mo kinatatakutan, nako, possible mangyayari yan. Kaya huwag ka mag-iisip na nakakatakot. Ano yan? Patibong ni Satanas para magkaroon siya ng access sa buhay mo. No? Fear is not from God. Originally, fear is faith perverted. No? Kaya kung ang faith merong power, binaligtad lang yan ni Satanas because of the sin of Adam. Ang faith naging fear. Kaya both merong power. No? Kaya always think positive. Always speak positive. All the promises of God are positive. Even the cross of Jesus is positive sign. Yes, a plus sign. Pag natakot ka, nanakawan ka ni Satanas, nanakawan ka ng kalusugan, nanakawan ka ng buhay, nanakawan ka ng pagpapala, nanakawan ka ng mga mahal mo sa buhay, kagaya nangyari kay Job. Out of his fear, nagkaroon ng access si Satanas. Pero kung pag ikaw ay mayroong faith, lahat ng attack ni Satan, mabablock. Hindi siya magkakaroon ng access sa buhay mo because you are walking by faith. Baligtarin mo ang faith, magiging fear. So, ang fear ay na-activate when you speak, when you think negatively. No? Kaya huwag kang mag-iisip ng negative, huwag kang magsasalita ng negative. No? Always be positive.
The cross of Jesus is a positive sign. Ano ang negative sign? Yung ganun, subtraction. Sa mati, subtraction. Pabawas. Ano sabi ni Jesus? Si Satan na parito para magbawas. Magnakaw, pumatay, pumuksa. Pakuha siya. He is the thief. He is the taker. And Jesus is the giver. But I come that you might have life and have it abundantly. John chapter 10 verse 10. So, Jesus is positive, God is positive, the promises of God are all positive, and even the cross of Jesus is positive. Faith is always positive. So be positive. Don't think negative. Don't speak negative. Okay. Ano pa? Ang sabi nga sa Psalm 23 verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. Why? For you, God, you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Eh, bakit nga tayo matatakot ang Diyos sumasa atin? Okay. Kahit pa dumanas tayo ng pagsubok na para tayong naglalakad sa madilim na ibaba ng bundok sa valley of the shadow of death, we will fear no evil because God is with us. And if God is with us, who can be against us? Okay, yung mga anxiety, fear, worries, lahat ng yan ay attack from the devil. Okay? Number 5, mental torment. Ano? So, pag ikaw ay hindi mapalagay, nahihirapan ang isip mo, you cannot forget the past. That is already attack from demonic spirit. No? You cannot forget the past, the memory of the past. Yung mga traumatic experience mo, hindi mo makalimutan. Listen, delikado yung kalagayan mo. Hanggat maaga. No? Eh, paano nga kung traumas, yung na-experience mo, anong dapat gawin? Hindi mo makalimutan yung incidenting naganap. No? You couldn't forget your memories of the past. No? Pero alam nyo, the good news is this. Jesus is our healer. He can heal your memories. He can heal your emotional wound. Just come to Jesus. Ano sabi Jesus sa Matthew 11:28, come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. He is our healer. Yes. Makifellowship ka sa Panginoon. Ano? I-communicate mo sa Kanya. Talk to Him every day. Ano? And God will heal your memories. God will heal your emotion, your soul. Siya ang ating inner healer. Okay. At sabi sa Corinthians chapter 12 verse 7, na-experience ito ni Apostle Paul, because of extraordinary greatness of the revelations, for this reason, to keep me from exalting myself, there was given to me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me, to keep me from exalting myself. He was under the attack of the devil kasi ang daming revelation sa kanya ng Panginoon. And to hinder his mission, to hinder his faith, he was under attack. At nilagyan siya ng thorn in the flesh. And I believe that thorn in the flesh is not sickness and diseases. The thorn in the flesh are those people who persecute him. No? Kasi yung salitang thorn in your side, yun yung mga kalaban, sabi ng Panginoon sa Israel, sa Old Testament. Pag hindi nyo nilipol yung mga kalaban nyo na pinapalipol ko sa inyo, at sila nanatili, dadami yan. And bandang huli, they will become thorn on your side. Magiging tinik sa inyong tagiliran. So, ibig sabihin, yun yung kalaban, people who will persecute you, people who will cause you trouble. Okay? So, ganyan din, kung si Paul nga, na-experience yan, mga disciples na-experience yan, tayo ma-experience natin, pero hindi tayo magpapatalo. No? Forget about the past. You are a new creature in Christ and always fellowship with the Lord Jesus Christ. No? Yung nakaraan, possible, hindi mo na makakalimutan yun, pero bibigyan ka ng Diyos ng biyaya to strengthen you na makayanan mo na mapagtagumpayan, na ma-ignore yung nakaraan at hindi ka na masaktan, magmamanhid ka,
Pati yung emotional wound mo will be healed. No? Sugat yun, ang hirap kalimutan, but Jesus will heal it. He will heal your wounds. 100% totoo ito sinasabi ko. Try Jesus. Okay? So, mental torment is attack from the devil or from demonic spirit. Number 6, bewitched or confusion. Sabi sa Galatians chapter 3 verse 1, doon sa mga Jew na gustong bumalik sa Judaism, naging Kristiyano na yung mga Jew. Nahihikayat, may nanghihikayat. Ginagayuma sila sa pamamagitan ng magagandang salita at pinababalik sila sa Judaism. Kristiyano na sila. Kaya pinagalitan sila ni Paul. Sabi ni Paul sa Galatia, sa mga Kristiyano sa Galatia, Galatians chapter 3 verse 1, "O foolish Galatians, who has bewitched you that you should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified." So, ang istorya dito, may mga certain Christians na gustong bumalik sa Judaism, nahihikayat, no? Nagagayo, yung bewitched na parang nakukulam, nagagayuma. Nagagayuma. Kulang sa pamagitan ng ng deception at mga mabubulaklak na salita, gayuma. So bewitched ang tawag sa Galatians chapter 3 verse 1, para kang na-hypnotize. Ganyan po yung mga nadideceive na mga religion, na mga cult religion, or yung mga churches na merong false doctrine, no? na indoctrinated sila. Ang nangyari, na-confuse sila. Unang mararanasan taong under attack by this demon of bewitched ay yung confusion. Mako-confuse siya sa doctrine, malilito siya. Then pag na-confuse siya, hahawakan ng mga demonyo yung isip niya, and those demons will deceive him. Then bandang huli, nahikayat na siya ng kulto. At kahit anong gawin, ang hirap alisin ng mga nahikayat sa kakultuhang aral. Bakit? Because they were already bewitched. Nabewitched sila. Nabingwit sa Tagal. Nabingwit. Bewitched, parang nakulam, nagayuma. At totoo, may espiritu ng kulam, espiritu ng gayuma, yung mga cult churches at mga church na mayroong false doctrine. Okay? So, ingat tayo. Kaya sabi sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, "Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ." Madali naman matakasan, madaling hindi ka madaling makaiwas sa mga nambibiwitch o nagko-confuse. Just go to the Bible, stick to the Word of God. Hindi ka madadaya, no? Huwag mo silang pakinggan kasi mahihipnotize yung utak mo. Then bandang huli, nakuha ka na. Nabingwit ka na. Nabewitch ka na. Okay. So, anumang aral, kaya yung mga nahikayat ng ganyang kakultuhan kahit sabihin mo, ipakita mo sa Bible, yung paniniwala mo yan, kumukontra sa Biblia. No? Sasabihin, hindi, kayo ang kumukontra sa Biblia. Naku, napakaliwanag ng Bible. No? Kagaya ng doctrine na ayoko nang tukuyin sila. Ano sabi nung church nagtuturo ng doctrine na Jesus did not die for the whole world. Si Jesus daw hindi namatay para sa lahat ng tao sa mundo. Namatay lang daw si Jesus para sa mga few certain people, sa mga few selected or chosen people. At sino yung chosen people na yun? Yun daw yung mga napili ng Diyos before the foundation of the world, namili na ang Diyos ng ililigtas. Kaya kung ikay pinanganak at hindi ka naman pala napili, go to hell. Walang pakialam sa iyo ang Diyos. Basta hindi ka napili ng Diyos. Ganyan ang Diyos nila. Monster. That is not the God of the Bible. That is witchcraft. That is a demonic doctrine. Because actually, the Bible says, Jesus died for the whole world. John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." 1 Timothy chapter 2 verse 4, "For it is God's desire that all people be saved and come to the knowledge of the Lord Jesus Christ." No? 1 John chapter 2 verse 2,
for the atonement that we receive, ang atonement, ang ginawa ni Jesus na pagpapakahirap sa cross. No, yung atonement niya ay hindi lang para sa atin, sabi ni Apostle John, could be even for the whole world. Napakalinaw niya. 2 Corinthians chapter 5 verse 15. No? Jesus died for the whole world. Yun the world, sabi nito mga quote na ito, yun daw ay mga elect, mga chosen. Jesus died for the whole world. Sabi ko, sigurado ka yung world ay mga elect? Basahin natin yung 1 John chapter 2, verse 15 and 16. Do not love the world. Huwag niyo ibigin ang sanlibutan. Ano ba yung tinutukoy doon? The sinners of the world, the worldly system. The sinful system of the world. Kasama man na dyan ang mga sinners. Don't love them. Yung ginagawa nila, huwag mong iibigin. No? Huwag mong tutularan. Sapagkat ang lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, hindi galing sa Diyos, yan ay sa dyablo. At ang umiibig sa ganyan, sa worldly things, worldly system, sinful system of the world, ang umiibig dyan, wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. And this world will perish. One of these days, this will be destroyed. Sabi sa 1 John chapter 2, verse 15 and 16. So, yung world doon ay all sinners. Lahat tayo kasama. But, inibig tayo ng Diyos. Kung hindi inibig ng Diyos ang mga sinners, wala tayo, hindi tayo maligtas. God loves sinners, but He hates sin. He hates sin. Kaya even the world, yung world system, kalaban natin yan. Yung sistema ng papunta lagi sa kasalanan. No? Kalaban natin yan. So, yun po yung sinasabi, no? Na mga doktrina na malayo sa Biblia, pero ini-embrace sila. And they were deceived by demonic spirit. Confused sila. Lagi sinasabi nila, nung unang pinag-aralan ko, doctrine ito, ako'y na-confuse na-confuse ako, pero later on, nalaman ko, tama naman pala. Yun. Doon nagsisimula, the demon spirit will first confuse your mind. Then, pag na-confuse ka, magkakaroon siya ng hold, then you are already deceived. Para ka na-hypnotize, na bewitch nga, number 6, So, yan yun, yung another attack by demonic spirit. So, number 7 is loss of hunger for God. Ano yung loss of hunger for God? Lost interest in prayer and the Word of God. Nawawalan ka na ng interest sa pananalangin at sa salita ng Diyos. Tinatamad ka na manalangin, tinatamad ka na magbasa ng salita ng Diyos. Loss of hunger for God. That is attack from demonic spirit. Yes, attack yan. Sabi sa Revelation chapter 3 verse 16, so because you are lukewarm and neither hot or cold, I will vomit you out of my mouth. See? So, kapag naka-experience ka, loss of hunger for God, papunta ka sa pagiging lukewarm, malahininga, at hindi ka papasa sa Diyos. God cannot save you. Why? Because you are a lukewarm Christian. Gusto mo ba to spend your eternity in the lake of fire? So, maging on fire ka sa buhay nito. Serve the Lord faithfully with the fire of the Holy Spirit para wag tayo makasama doon sa Judgment Day na all backsliders, all lukewarm Christians, all those Christians who lost their hunger and thirst for God, all will be thrown into the lake of fire. Kasi yun yung tinatawag na lukewarm. At sabi ni Jesus, because you're lukewarm, I will vomit you. That is rejection. Kaya alam nyo, tinatansya ko, how many percent maliligtas? I think 2% lang. Yes. Honestly, sariling conviction ko po yun. I think 2% lang. So, minsan lang tayo mabuhay sa mundo. Pagbutihin na natin. Huwag natin lukuhin ang paglilingkod sa Panginoon. You cannot deceive God. No? Hindi natin pwedeng dayain ng Panginoon. Number 8, super overwhelmed with what you have done.
Pride and glory to me attitude. Nako, yun ang delikado. Ano, sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 5, God opposed the proud, but He gives grace to the humble. Ayaw na ayaw ng Panginoon taong puno ng pride sa kanyang puso't pag-iisip. Yung may nakampis ka, wow, ang galing ko. Ang galing ko. Hallelujah. Talagang iba ko, palagay ko. Ako pinakamagaling dito sa San Pablo. Ako yata pinakamahusay mag-preach ng salita ng Diyos at pinakamalinaw mangaral ng salita ng Diyos compare sa ibang pastor. Nako, delikado ka. Compare yourself with others. Delikado ka, kapatid. Pabulusok ka niyang pababa. Don't compare yourself with other people. Yes. Kung ano ka, ikaw yun. Huwag kang masyadong, ma-overwhelm sa nagawa mo. Wala ka pang nagagawa. Lahat ng matrabaho, lahat ng magawa, ma-accomplish natin are all by the grace of God. And all glory belongs to Jesus lagi. Huwag kang maglalagay ng glory to me. Wow, na-accomplish ko ito. Ang laki na ng church ko because of me. No, ako'y naging pastor at church ito. Lumaki, naging mega church. Naku, glory to me yan. Delikado ka. Super, ito yung number 8, super overwhelmed in what you have done. Naku, no, delikado. So, number 8 is demonic attack. Super overwhelmed in what you have done. Pride and glory to me attitude. You're under attack by demons. Number 9, naku, dalawa na lang. Separating from the church or separating from Christian community. Yung ikaw ay tinatamad na umattend sa church, ako delikado ka. Hebrews 10 verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Ay, nung panahon pala ng mga apostles, may mga nagpapabaya na sa pag-attend sa pagtitipon. Wag gagayahin nyo. Yung tinatamad ka umattend sa church is another attack by demons. Yung paghadlang sa iyo pag Sunday at pupuntahan kang ibang bagay, demonic attack yan. Temptation yan. Separating from the church or Christian community. Yung ikaw ay lumalayo na sa church, lumalayo ka na sa mga kapatid. You are under the attack of the devil. At gusto niyang alisin ang precious salvation na binigay sa iyo ng Panginoon. Maging aware ka, kaibigan, kapatid. Separating from the church or Christian community is demonic attack. Don't separate yourself from the church. Manlalamig ka. Alam niyo, ang church gathering, pag sama-sama mga mananampalataya, para tayong mga baga, tigigisang baga na habang magkasama-sama, nag-produce ng fire. Pero once na yung isang baga ay sumeparate, iniwan niya yung kalipunan ng mga baga. Yung mga iniwan ng mga baga, magliliyab pa rin yun. Except him. Yung isang baga na humiwalay, mamamatay na ang apoy. Hindi na magpapatuloy. Kasi ang magpapainit sa atin yung sama-samang pananampalataya natin. Kaya merong gathering na sadyang pinatutupad sa atin, Panginoon. Don't forsake the assembling of ourselves together. Okay? So, number 9, demonic attack is separating from the church of Christian community. Number 10, the last but not least, backsliding to former life. Backsliding to former life. Kapag ikaw, pag ano ba ang backsliding, unti-unti umi-slide, hindi bigla. Hindi mo mararamdaman minsan na ikaw pala'y nanlalamig na. Akala mo okay ka pa. Okay pa pala na pala mo. Pero bumubuluso ka na pala pababa, umi-slide ka, lumalayo ka na pala sa Panginoon. Then ang mararamdaman mo pag nagbabackslide ka na, nawawalan ka na ng ganang manalangin, nawawalan ka na ng ganang magbasa ng Bible, nawawalan ka na ng ganang makifellowship sa church gathering, nawawalan ka na ng ganang gumawa ng pinagagawa ng Diyos, nawawalan ka na ng gana na gawin ang pinagagawa ng Diyos mula sa puso mo. Ikaw ay minister of the gospel, ginagawa mo lang out of obligation o maaring after ka na lang sa sweldo, sa salary ng church. Naku, delikado. Hindi tayo nangangaral sa salita ng Diyos dahil swelduhan tayo.
Nangangal tayo sa salita ng Diyos dahil nag-enjoy tayo, na sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon according to our calling and gifts. So, beware, no? Ang backsliding, hindi mo mahalta. Unti-unti kang lumalayo sa Panginoon. At unti-unti bumabalik ka sa former life mo. Yung dati mong buhay. Then finally, hindi mo alam. Ginagawa mo na. Naman, hindi yung puso mo. Ginagawa mo na yung ginagawa mo dati nung wala ka pa sa Panginoon. At lahat, bumalik ka sa dati. At sabi sa 2 Peter chapter 2 verse 20 hanggang 22, at dito po tayo magtatapos sa mga talatang ito, 4 na talata. 1 Peter chapter 2 verse 20 hanggang 22. When people escape from the wickedness of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ, and then get tangled up enslaved by sin again, they are worse off than before. Pag bumalik ka sa dati mong kasalanan, muli mong ginagawa, magiging grabe pa yung mangyayari sa iyo kaysa dati. It would be better if they had never known the way to righteousness than to know it and then reject the command they were given to live a holy life. No? Verse 22, they prove the truth of this proverb. Ito yung kasibihan, natutupad sa kanilang buhay. A dog returns to its vomit. Ang aso ay bumabalik sa kanyang suka at muling kinakain yun. No? Ganyan yung tao na iniwan ng kasalanan, bumalik pa at muli niya ginawa yung kasalanan. And another says, I was pig, returns to the mud. Pinaligo ako yung baboy pero bumalik di sa putek. Ay, ikaw yun. Pag bumabalik ka, nagbabackslide ka. Proverbs chapter 14 verse 14. The backslider will be paid back from his own ways. Pagbabayaran ng backslider yung mga mali na pinagagawa niya. He will reap what he sow. But a good person will be rewarded for his. Pero yung lumakad sa kalooban ng Panginoon, a good person, tatanggap ng blessing at pagpapala, reward from the Lord. Jeremiah chapter 3 verse 22. Ito ang panawagan ng Diyos. Return, you backsliding children, and I will heal your backslidings. Indeed, we do come to you, for you are the Lord, our God. No? Kayong mga backslider, bumalik kayo sa akin, kayo papagpapagalingin ko. Sabi ng Panginoon, invitation of the Lord. Hosea 14 verse 4, the last verse. I will heal their backsliding, I will love them freely, for my anger has turned away from him. Ang dali naman kausap pala ng Panginoon. Kay backslider, kapatid, kaibigan, bumalik ka na sa Panginoon. And the Lord will heal you, the Lord will forgive you, at aalisin ng Diyos ang galit sa iyo, at yung judgment na naghihintay sa iyo, ay hindi mo na maranasan kasi bumalik ka na sa Panginoon. Usually, yung mga nagbabackslide, yun nawawala na yung fear of the Lord. Bakit nawala ang fear of the Lord? Because they believe that false doctrine of once saved, always saved. Naniwala sila. Anyways, ligtas na naman ako. Yung doctrine niya, compromise niya, at ano yan, consentidor. Yung once saved, always saved. Bakit? Inaalis niyan yung fear of the Lord sa puso mo. No? Yes, kausapin niyo yung mga may doctrine na gana. Kahit anong gawin. Pag sinabi mo, paano yung yung gumagawa ng Kristal, gumagawa ng masama. Hindi yan na born again. Ang interpretasyon sila, pag gumawa ng masama, o nag-backslide, o bumalik sa dating buhay, yung na-born again na, hindi raw totoong na-born again. Sino may sabi sa'yo? May na-born again, totoong na-born again. Yun yung Hebrews 6, chapter 6, verse 4 hanggang 6, di ba? Naranasan mo kapangyarihan ng Diyos, naranasan mo ang kaloob, naranasan mo buhay na walang hanggan, naranasan mo ang biyaya ng Diyos. Now, bumalik ka sa dating buhay, wala nang natitira sacrifice. Ipinahiya mo ang Diyos. Paano ka pa maliligtas? Winalang kabuluhan mo ang biyaya na binigay sa ng Diyos.
then wala ng paraan para makabalik sa Diyos. If you will totally reject God by doing things na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, kasi sinasabi mo, anyways, I'm saved, already saved. Kung delikado ka. Isip-isip, kapatid. Kaya winawarningan tayo sa Bible, mag-ingat tayo. At yan ang gusto ng mga demonyo, to lose our salvation. No? Tuwan-tuwa sila. Okay, mga kapatid, hanggang dito na lang. Ano? To wrap up our Bible study, 10 signs you are under demonic attack. Number 1, accusation and persecution. Number 2, temptation and or lust of the flesh. No? Number 3, depression. Number 4, fear, anxiety, and worries. Number 5, mental torment or mga traumas. No? Number 6, bewitched and confusion. Number 7, loss of hunger for God. No? Number 8, super overwhelmed in what you have done, or pride and glory to me attitude. Number 9, separating from the church or Christian community. And number 10, backsliding to former life. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito, sa iyo po pagpapala sa bawat isa sa amin. Maraming po salamat sa blessings mo at sa illumination and revelation knowledge sa pinagkaloob mo sa amin sa gabi ito. Pagpalain mo ang bawat sa amin pasamantalang paghihiwa-hiwalay. And thank you, Lord, for healing your people. And all glory belongs to our Lord God and Savior, Jesus Christ. Amen. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all in Jesus' name. Amen. God bless everyone. Don't forget to share this video. Lalo na sa mga OFW na mga kaibigan natin. Padala nyo ang mga video na ito. No? I-send po natin. Ito ang isa sa mga purpose natin kung bakit hindi na pandemic, ginagawa pa rin natin itong preaching na ito or Bible study sa Facebook o sa YouTube. No? Para makatulong sa mga lugar na walang Bible study, sa mga kapatid na OFW na doon sila na-assign sa walang church, no? Kawawa naman. So, God bless everyone at see you again sa Tuesday. Pagpalain po tayo, Panginoon. Salamat po. Maraming salamat sa mga kapatid na nandito. God bless you all.